In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang maging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-kara ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na mga bagay at mga kagilagilas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag niladayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag, ang mga pagbasa ngayong araw ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay pansamantala lamang at ang mga material na bagay, gaano man kaganda o kahanga-hanga, ay lilipas din. Sa Ebanghelyo, binigyang diin ni Jesus ang pagiging handa at mapagmatsyag sa harap ng mga darating na pagsubok. Ang unang pagbasa naman ay naglalarawan ng ani sa wakas ng panahon, kung saan ang hustisya ng Diyos ay magaganap. Mga halimbawa ng nangyayari sa panahon ngayon. Una, mga digmaan at pagkakagulo. Ang mga alitan sa iba't ibang bansa ay nagpapaalala sa mga digmaan na binanggit sa Ebanghelyo ang kasalukuyang mga intensyon sa pagitan ng mga bansa at patunay na ang kapayapaan ay mahalaga at dapat ipanalangin. Lindol, bagyo at kalamidad. Ang mga natural na sakuna tulad ng malalakas na lindol, bagyo at pagbaha ay nagpapakita na ang kalikasan ay patuloy na sumigisigaw sa kawalang pag-iingat ng sangkatauhan. Pangatlo, kagutuman at kahirapan. Maraming tao ang nagugutom at nahihirapan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kawalan ng katarungan at hindi pantay na distribusyon ng kayamanan ay isang paanyaya sa atin na tumulong sa kapwa. Pang-apat, maling propeta. Sa panahon ng teknolohiya, maraming nagpapanggap bilang tagapagligtas o nagkakalat na maling impormasyon na maaring maligaw sa pananampalataya ng iba. Paano tumubo o karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Una, manatiling matatag sa pananampalataya. Magbabad sa salita ng Diyos, dumalo sa banal na misa, at magdasal ng walang tigil upang hindi maligaw ng maling aral.
Pangalawa, pagiging bukas palad. Tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga biktima ng digmaan, kalamidad at kahirapan. Pagsisisi at pagbabalik loob. Iwasan ang kasalanan at ugaliing magpakumbaba sa harap ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Pagiging mabuting tagapangalaga ng mundo. Gumawa ng hakbang upang mapangalagaan ang kalikasan at tumulong sa pagkamit ng kapayapaan sa ating lipunan. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Panginoon, Ikaw ang dakilang hari ng langit at lupa. Naway bigyan mo kami ng grasya upang maging matatag sa gitna ng mga pagsubok sa mundo. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami maligaw ng maling aral. Gabayan mo ang aming mga lider na magtulungan para sa kapayapaan at katarungan. Pagalingin mo ang mga sugatang puso at kalingain ang mga nagdurusa dahil sa digmaan, gutom at kalamidad. Pagkalooban mo kami ng puso na handang maglingkod at magbigay sa kapwa. Sa iyong awa at pagmamahal, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaharian. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas at sa pamamagitan ng Birheng Maria, ito ang aming panalangin. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!